Yo, what is up mga lods? It's your boy, Anime Real Quick Page Channel, Miko Senpai, na sa video ito ay i-review na natin ang chapter 3 ng Negai no Astro o Astro Royal. At mga lods, sa chapter nga na to, malalaman na natin kung sino-sino nga ba ang mga kapatid ni Hibaru. Kasi sa chapter nga na to, dinrap name na nga yung mga pangalan nila. Isang maangas sa chapter nga din to mga lods. Kaya hindi ko na nga to patatagalin pa. Simulan na natin i-review ang chapter na to. Let's G. So bali nagsimula nga ang chapter na ito sa bungad nga sa atin dito mga lods, sa kung saan pinapakawalan na nga dito nila Hibaru, yung isa sa mukhang kaalyado o loyal ngang tagasunod ng pamilya nila. Bungad na wika nga dito ni Hibaru dito sa tauhan nila na nahuli pala daw siya nila ha, at nang marinig nga yun neto ay napawika nga ito na sorry nga daw young boss, na corner nga lang daw sila ng mga ito dahil sa dami rin ng bilang ng mga ito. At nang makatayo na nga ito, pinapakilala nga to mga lods bilang si Genji. At namangha nga ito mga lods kila Hibaru kasi nagawa nga raw nilang dalawa lang, nang silang dalawa lang talaga mga lods, na mapaalis ang walk function dun sa lugar na iyon. At nang marinig nga nila iyon ay sumingit nga dito mga lods yung matanda na pinagmamalaki ngang nakakamangha at halimaw nga raw itong si Hibaru sa pagiging astro neto. Pero dito nga ay nang marinig yun ni Terasu ay binara niya nga dito mga lods yung matanda at nagwikang hindi naman daw neto nakita o nasaksihan yung nangyari. Pero dito mga lods ay nagwika nga itong si Hibaru. Mga wikang nagtataka at hanggang ngayon di pa din makapaniwala na base nga doon ay seryoso talaga daw itong walk function na iligpit silang dalawa. At talagang ang utos nga daw na yun ay galing pa daw mismo kay Shu. Tanginang yan daw. Ano ba daw talaga yung nangyari sa loob ng 2 linggong pagtulog niya? At nang marinig nga yun ni Genji ay napasigarilyo nga ito at sumagot na isang rebellion nga raw ang nangyari, isang pag-aalsa sa loob ng pamilya nila. Nang marinig nga ni Terasu at Hibaru ay laking gulat nga ng mga ito. At pagpapatuloy na wika nga dito ni Genji, si Shu nga raw ang may pakana o nagpasimula sa kung bakit nangyari nga raw at nagkaroon ng rebellion sa pamilya nila. At ngayon nga raw, ang mga natitirang kapatid nila na sumusuporta sa pamilya nila ay meron na nga raw sari-sariling kuta o base. At lahat nga raw sila ay may balak talagang kunin ng posisyon na pagiging leader sa pamilya nila. Kasi wala nga raw kahit isa sa kanila ang may gustong tumanggap na si Terasu na ang tagapamahala sa loob ng pamilya nila, which is sa family Yutsurugi. Then dito mga lods, binalaan nga ni Genji sila Terasu at Hibaru na hindi nga raw madali ang banggain ng mga ito. Meron nga raw unity ang mga ito, though pa kunwari lang na nagsasama-sama dahil nga sa nangyaring krisis na iyon. At nang marinig nga ni Hibaru ay laking gulat nga neto at napawikang yung pala daw ang nangyari. At dito nga pagkatapos nga nilang malaman yung mga impormasyon na yun ay sinadya nga ditong kunin ni Terasu yung susi sa armory na kinapapalooban mga lods ng maraming stock ng kagamitang panlaban. Summarize ko na lang mga lods sa part na to. Etong si Terasu nga ay gustong mag-prepare ng gamit kasi kung dalawa nga lang daw sila at walang gamit, imposible nga daw na manalo o matalo nila ang kalaban nila mga lods dahil sa dami nito. At nang makita nga yun dito mga lods ni Hibaru, lalo na yung barel, ay nagulat nga ito at nagwika kay Terasu na kapatid nga daw nila yung pinag-uusapan dito. Gagamit ba daw talaga siya ng barel sa kanila? At nang parinig nga ni Terasu ay nagwika nga ito na magkakaroon nga raw sila ng advantage pag gumamit sila ng baril dahil sa dami ng kakalabanin nila. At nang marinig nga ni Hibaru ay nagalit nga ito at nagwika kay Terasu na alam ba daw ni Terasu yung sinasabi niya, sa paggamit nga raw ng baril nagsisimula siya ng digmaan. At nang marinig nga ni Terasu ay nagwika nga ito na nagbago na nga raw ang mundo habang natutulog siya. Kung wala nga raw bayag itong si Hibaru para patayin sila ay siya nga raw ang gagawa. Napakalambot nga raw ng puso niya. At kahit silang dalawa nga raw, hindi sila magkadugo, pwede nga din daw silang dalawa na maging stranger sa isa't isa. Dapat nga raw ay maging walang awa itong si Hibaru. At nang marinig nga ni Hibaru ay dito nga mga lods, lumabas nga itong si Hibaru at hinayaan itong si Terasu. Then dito mga lods, sa isa nilang pinuntahan na lugar, nagrelapse nga dito itong si Hibaru sa nakaraan. Kasi marami ngang masasayang alaala doon mga lods sa lugar na yon. At sa part na to mga lods, nagwika nga dito mga lods itong si Hibaru na sa loob nga raw ng pamilya nila merong isang rules. Kung meron nga raw away sa pagitan nilang magkakapatid, sinisettle nga raw nila yon sa paraan na yon, which is mga lods sa suntukan. Then dito mga lods, niyaya nga dito ni Hibaru itong si Terasu na magsuntukan nga raw sila. Kinagulat naman ni Terasu at nagulat nga din dito mga lods sila Genji. Pero nalaman nga din natin dito mga lods mula kay Genji
na bawal iyong pakialaman yung away na yon. At talagang dapat ngang mag-all-in ang isa't isa mga lods kapag nagkaroon ng away sa pagitan ng magkakapatid. At dito nga mga lods, nagkayayaan na nga sila at nagsimulang umatake si Hibaru. Isang diretsong suntok sa mukha ni Terasu ang pinakawalan neto. Pero dito nga mga lods, nakasalag itong si Terasu. May kinagulat naman ni Hibaru kasi may kapangyarihan nga din itong si Terasu. Mga wika ni Terasu dito mga lods, sabi naman daw niya sa kanya, hindi lang daw siya ang nagkaroon ng kapangyarihan. Isa nga yung kalasag. Yun nga raw ang nakuha niyang kapangyarihan nang humiling siya para maprotektahan niya ang buong gang. Kakalat nga raw ang digmaan sa buong Tokyo dahil sa nangyari. Kailangan nga raw nila ng kagamitan kung babalakin nilang sadyain na makontrol ito. Then dito mga lods, nasuntok at nasipa nga dito ni Terasu itong si Hibaru sa muka nang makakounter ito na naging dahilan naman para tumalsik nga ito ng malayo itong si Hibaru. Dito mga lods, nang madaganan na nga dito mga lods ni Terasu itong si Hibaru, ay nagwika nga ito na kaya ano nga raw ang problema nito, pumatay ba o sila ang papatayin. Then dito mga lods ay magbibitiw pa nga ng isang suntok itong si Terasu kay Hibaru para tapusin na ito. Pero dito nga ay sumigaw itong si Hibaru na hindi nga raw yun tama. At dito nga ay sa malakas na puwersa, biglang nakatayo itong si Hibaru na nagpaatras naman kay Terasu. At siya naman dito yung papasugod kay Terasu na nagwiwikang hindi nga raw yun tungkol sa kahit anumang bagay. Wala sa kahit isang sinabi niya. Then dito mga lods, nagpakawala ng sobrang lakas suntok si Hibaru. At agad naman na nakasalag itong si Terasu. Pero nabitawan nga ni Terasu yung shield kasi sa sobrang lakas nga nun. At yun na nga mga lods, nung susuntok na nga ulit, itong si Hibaru ay huminto ito at nagwikang dugtong sa mga sinabi niya kanina na ito'y patungkol nga lang daw sa away nila sa pagitan nilang mga magkakapatid. Lahat nga raw sila ay magkakapatid. Maraming beses na nga raw sila nag-away pero maraming pagkakataon din na nagsama sila sa saya, sa mga good time. Kaya wag nga raw netong si Terasu sasabihin na wala lang ang mga ito at mga stranger na sila. Then dito mga lord, umalis itong si Hibaru at pumunta sa di kalayuan. At nagwikang wag na nga raw sasabihin ulit netong si Terasu ang bagay na yon. Dito malinaw nga mga lods na ikinagalit nga ni Hibaru yung mga sinabi na yon talaga ni Terasu. At sa part na to mga lods, mga ilang segundo, lumapit na nga dito itong si Terasu kay Hibaru. Humingi ng tawad sa mga sinabi nito. At dito nga'y nagwika itong si Hibaru na mahal niya nga raw siya at ang mga kapatid nila. Haharapin niya nga raw ang lahat isa-isa at kukumbinsihin na umanib sa kanya. Alam niya nga raw na kapag kinausap niya ang mga ito, mauunawaan nila siya. At nang marinig nga ni Terasu na bakas naman sa mukha nito na nakumbinsi siya ni Hibaru sa pamamaraan nito, kaya dito nga ay nag-decide na siya na sasamahan niya itong si Hibaru. Then dito mga lods, kinabukasan may pupuntahan nga silang dalawa dito. At mga lods, ang pupuntahan nga nila dito pala ay ang isa nilang kapatid. At eto nga ang una nilang bala kumbinsihin na sumali sa kanila. At eto nga'y walang iba kundi si Kuran, ang pang-10th adopted son ng Yutsurugi family. Pero dito nga mga lods, wika ni Terasu, sa tingin ba daw ni Hibaru, makukumbinsi niya ito na pumanig sa kanila. Ito nga raw ang isa sa leader ng Yutsurugi family na isang ruthless leader, ang 10th adopted son nila. Siya nga lang raw mismo sa sarili niyang kakayahan ang dahilan sa kung bakit mataas nga ang ranggo nito sa pamilya nila. Malakas talaga din kasi daw ito. At sa part na to mga lods, pinakilala nga sa atin itong si Kuran na haharapin ni Hibaru sa next chapter. Abangan natin yan mga lods. At dito na nga din nagtatapos ang chapter 3 ng Negai no Astro o Astro Royal. So bali mga lods, based nga sa last chapter na to, may idea na nga tayo sa mangyayari sa next chapter. At talagang kaabang-abang nga. What a solid chapter mga lods. At talagang nakikita na nga natin o nalalaman na nga natin dito kung gaano nga ba kalalim ang samahan nila sa loob ng pamilya nila. Nakikita na rin natin yung flow ng story yung mga lods. So ayun nga, alam nyo nang abangan natin sa next chapter. See you dun. So bali, small favor nga lang mga lods, palike nga ng ating video. Malaking tulong na nga yan para mas marami pang makakita ng video natin. At mag-subscribe ka na din kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. I-like nyo mga lods ang video natin ha. At yun mga lods, i-follow nyo na rin ang ating Facebook page kasi andun nga din ang mga video natin. Kung trip nyo naman din sa TikTok, meron nga rin tayong TikTok, which is ilalagay ko na lang dito sa description ng video ito. So bali, this is Miko Senpai mga lods, Anime Real Quick Page channel. See you next video. Peace out.